Ninakaw niya ang aking bato. Ngunit ang mas walang hiya, ninakaw niya ang perang pampagamot at liwanag ng aking anak. Habang namimilipit ako sa sakit ng tahi, nagpapakasarap ang asawa ko sa piling ng kanyang kabit na nabubuhay dahil sa aking sakripisyo. Huwag kang makasarili, mas kailangan ito ni Clara. Sigaw niya na niya, ngunit tapos na ang martir na Mila. Titiyakin kong luluhod kayo. Handa na ba silang tikman ng impyerno? Salamat sa kidney ng tanga mong asawa, babe. Safe na ako. Ang mga katagang iyon. Sa screen ng telepono ni Justine ay tila isang matalim na balisong na bumaon nang malalim sa dibdib ni Mila. Kasabay ng pagbasa niya sa mensaheng iyon ay ang pangungulila ng kanyang katawan sa bahaging kinuha sa kanya. Sa loob ng maliit na kusina kung saan ang samyo ng ginigisa niyang bawang at sibuyas para sa Noche Buena ay dapat sanay nagbibigay ng init at saya. Ang tanging naramdaman ni Mila ay ang tila nagyayelong daloy ng kanyang dugo. Ang bakal na sandok na hawak niya ay dahan-dahang madulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri na lumikha ng isang matunog na pagtama sa sahig na bumasag sa katahimikan ng gabi. Ngunit tila mas malakas pa ang pagkabasag ng kanyang puso sa loob ng kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang tagiliran sa mismong bahagi kung saan naroon ang sariwang tahi ng operasyon. 3 linggo pa lamang ang nakalilipas. Sariwa pa ang hapdi. Bawat paggalaw niya ay tila may humihila sa kanyang laman. Ginawa niya ito dahil sa pagmamahal. Sinabi sa kanya ni Justine na may isang estrangherong nangangailangan ng bato at kung magsasakripisyo siya ay magsisilbi itong alay at panata para sa paggaling ng kanilang anak na si Leo. Naniwala siya. Naniwala si Mila na sa pagbibigay niya ng bahagi ng kanyang sarili sa isang taong hindi niya kilala, ay diringgin ng langit ang kanyang dasal na huwag tuluyang mawala ang paningin ng kanyang anak. Ngunit ang katotohanan ay mas malupit pa sa kamatayan. Ang estrangherong yun ay si Clara, ang babaeng matagal na palang itinatago ng kanyang asawa. Hindi pa man humuhupa ang unang dagok ay muling umilaw ang screen ng telepono. Isang abiso mula sa kanilang bangko. Ang pondong inilaan niya para sa huling operasyon sa mata ni Leo. Ang pondong pinag-ipunan niya sa loob ng 5 taon sa pamamagitan ng pagtitinda ng kakanin at pagtitipid sa bawat sentimo, ay wala na. 0. Ang balanse ng kanilang joint account ay tila isang tuyong balon. Sa bawat segundo, ang bawat hininga ni Mila ay nagiging mas mabigat. Tila may malaking bato na nakadagan sa kanyang lalamunan. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa matinding pagkahilo sa tindi ng pagtataksil na kanyang natuklasan. Bumukas ang pinto ng kusina at pumasok si Justine. Maayos ang suot, amoy mamahaling pabango, at may daladalang bote ng alak para sa kanilang hapunan. Agad siyang lumapit at mabilis na kinuha ang telepono mula sa kamay ni Mila. Wala siyang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Sa halip, isang malamig at mapanghamong tingin ang ibinigay niya sa kanyang asawa. Bakit mo binabasa ang private messages ko, Mila? Actually, mabuti na ring alam mo. At least, hindi na ako kailangang magsinungaling pa. Ang wika ni Justine na may tono ng tila pagkainip. Lumapit siya sa lamesa at nagsali ng alak na tila ba ang pagnanakaw niya sa katawan at kinabukasan ng sariling asawa ay isang maliit na bagay lamang. Ang pera. Justine, ang pera para sa mata ni Leo. Bakit mo kinuha? Iyon na lang ang pag-asa ng anak natin. Ang paos na tinig ni Mila, ang kanyang boses ay tila isang gasgas na plakang pilit pinatutugtog sa gitna ng pighati. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng lababo. Ang kanyang mga kuko ay tila ibig bumaon sa kahoy para lamang hindi siya tuluyang matumba. Huwag kang makasarili, Mila. Mas kailangan ito ni Clara. She needed a home to recover in, a place where she can be safe. Si Leo, bata pa siya. Marami pang panahon para sa operasyon niya. Pero si Clara, kung hindi siya nakakuha ng donor, baka patay na siya ngayon. Isipin mo na lang na nakatulong ka sa kapwa mo. Sagot ni Justine.
na tila ba ang bawat salita niya ay isang lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang pag-ibig ni Mila sa kanya. Hindi makapaniwala si Mila sa kanyang naririnig. Ang lalaking sinumpaan niyang mamahalin sa hirap at ginhawa ay ang siya palang kukuha sa kaisa-isang pag-asa ng kanilang anak para lamang sa kaligayahan ng isang kabit. Ang sakripisyo niya, ang hapdi ng kanyang tahi, at ang bawat luhang ibinuhos niya ay naging katuwaan lamang ng dalawang taong walang kaluluwa. Ang katahimikan sa loob ng kusina ay tila naging isang masangsang na amoy ng pagkabulok. Mula sa kabilang silid, narinig nila ang mahinang boses ni Leo. Ang bata ay dahan-dahang lumabas. Ang kanang mata niya ay nakatakpan ng puting benda na may bahid na ng kaunting dilaw na likido. Sa gitna ng dilim ng pasilyo, ang maliit na bata ay tila isang anino ng kawalang sala na nasadlak sa impyerno ng kanyang mga magulang. Huminto ang bata. Ang kanyang kaliwang kamay ay nakakapit sa dingding. Pilit na kinakapa ang daan patungo sa kinaroroonan ng kanyang ina. Mama, bakit po kayo umiiyak? At saka, bakit po tila biglang dumilim? Wala na po ba akong makita? Sabi niyo po, pagkatapos ng Pasko, makikita ko na ang mga bituin. Ang garalgal na tanong ng bata. Ang bawat salita ay tila isang karayom na tumutusok sa pinakamalalim na bahagi ng puso ni Mila. Napatingin si Mila sa kanyang anak, pagkatapos ay sa asawa niyang abala na sa pagkain ng hamon na tila walang naririnig. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng pagkatao ni Mila na marunong magpatawad ay tuluyan ng pumanaw. Tumayo siya roon, nag-iisa sa gitna ng liwanag ng kusina, ngunit balot ng pinakamaitim na gabi ng kanyang buhay. Kung ang pag-ibig ang nagdala sa kanya sa pagkawasak na ito, ano kaya ang kayang gawin ng isang inang? Wala nang natitira kundi ang galit at ang pangakong muling ibabalik ang liwanag sa mga mata ng kanyang anak. Ano man ang maging kapalit, nananatili ang tanong sa hangin. Kasabay ng mabagal na pagpatak ng luha sa sahig sa isang gabi na dapat sana ay para sa pag-asa. Ngunit naging simula ng isang walang katapusang paniningil. Sa gitna ng marangyang sala na pinalamutian ng mga kumukutitap na ilaw ng Pasko, dahan-dahang lumubog ang mga tuhod ni Mila sa malamig na sahig. Ang kanyang mga kamay, nagasgas at pagod sa pagsisilbi sa pamilyang yon, ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng pantalon ni Justine. Wala na siyang natitirang dignidad, wala nang natitirang pride. Ang tanging meron na lamang siya ay ang nag-uumapaw na takot para sa kinabukasan ng kanyang anak. Justine, nakikiusap ako. Kahit ang kalahati lang ng perang kinuha mo, ibalik mo lang ang para sa operasyon ni Leo. Parang awa mo na. Kahit wag mo na akong ituring na asawa, huwag mo lang pagkaitan ng liwanag ang sarili mong dugo at laman. Ang nagmamakaawang tinig ni Mila na tila isang huling hininga ng isang nalulunod. Ang bawat salita niya ay may kasamang panginginig, isang pakiusap na nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagiging ina. Bago pa man makasagot si Justine, ang tunog ng mabibigat na hakbang sa hagdanan ay bumasag sa tensyon. Lumabas mula sa kadiliman si Doña Carmen, ang ina ni Justine, na may suot na mga alahas na tila mas nagniningning pa kaysa sa bituin sa tuktok ng kanilang Christmas tree. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang baso ng malamig na tubig. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkamuhi na tila ba isang dumi. Sa kanyang paligid ang nakikitang eksena. Nang walang babala, isang malamig na agos ng likido ang tumama sa mukha ni Mila. Dahan-dahang gumapang pababa sa kanyang leeg at nanalaytay sa kanyang likuran. Ang lamig ay tila tumagos hanggang sa kanyang mga buto, ngunit mas masakit ang bawat patak na tila lason sa kanyang pakiramdam. Huwag kang madamot, Mila. Masyado kang mapaghanap. Utang na loob mo sa pamilyang ito ang bawat butil ng kanin na isinusubo mo at ng anak mong iyan. Ang buhay mo ay pagmamay-ari na namin mula nang kupkupin ka namin.
Kaya tama lang na magsakripisyo ka para sa kaligayahan ng anak ko. Sino ka ba para magreklamo? Ang bulyaw ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay tila isang latigo na humahampas sa pagkatao ni Mila. Sinubukan ni Mila na tumayo. Ngunit bago pa man siya makabalanse ay isang malakas na tulak mula kay Justine ang nagpabalik sa kanya sa sahig. Sa pagkakataong ito, ang kanyang tagiliran ay tumama sa kanto ng lamesa. Isang matalas na kirot ang gumuhit sa kanyang katawan. Ang kanyang sariwang tahi ay tila muling nabuksan. Isang mainit na likido ang naramdaman niyang dahan-dahang bumabasa sa kanyang manipis na blusa. Ang hapdi ay tila isang nagbabagang bakal na idiniin sa kanyang laman na nagdulot ng panandaliang pagdidilim ng kanyang paningin. Layas! Ayaw ko nang makita ang pagmumukha niyo rito. Kung gusto mong magmakaawa, gawin mo sa labas. Sigaw ni Justine. Sa isang iglap, kinuha niya ang mga lumang bag na naglalaman ng mga damit ni Mila at Leo at marahas itong ibinalibag palabas ng pinto. Ang mga gamit ay nagkalat sa putikan, nababasa ng malakas na ulan na tila nakikiramay sa pait ng gabing iyon. Hinila ni Justine ang braso ni Mila at pilit siyang kinaladkad palabas kasama ang umiiyak na si Leo na nakakapit sa binti ng kanyang ina. Ang tunog ng pagsasara ng malaking pintong kahoy ay tila isang pinal na hatol ng kamatayan para sa kanilang nakaraan. Doon, sa gitna ng kalsada, sa ilalim ng malamig at walang tigil na ulan ng Disyembre, naramdaman ni Mila ang tindi ng pangungulila. Ang paligid ay puno ng saya ng mga kapitbahay. Ang tunog ng mga tawanan at awiting pamasko ay tila isang mapait na biro sa kanilang kalagayan. Nang makarating sila sa pampublikong ospital, sa tulong ng isang mabuting driver ng tricycle, ang puting pasilyo ay tila naging mas mahaba at mas nakakatakot. Matapos ang ilang oras na pagsusuri, lumabas ang doktor na may bitbit na balitang tila isang huling pako sa krus na pinapasan ni Mila. Mrs. Patawad, pero huli na po ang lahat para sa kanang mata ni Leo. Ang impeksyon ay kumalat na dahil sa hindi agad na isagawang operasyon at ang pagkakaantala ng gamot. Hindi na po natin maibabalik ang kanyang paningin sa bahaging yon. Ang mahinang paliwanag ng doktor, ang kanyang tinig ay puno ng simpatya, ngunit hindi nito kayang gamutin ang sugat sa puso ng isang ina. Napatingin si Mila sa kanyang anak na ngayon ay mahimbing na natutulog sa silya ng ospital. Ang kalahati ng muka ay nababalot ng benda. Sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, isang pananata ang nabuo sa puso ni Mila. Isang panata na mas matibay pa sa anumang tahi sa kanyang katawan. Habang ang bawat segundo ay tila isang mabagal na pagdurusa, isang tanong ang nanatiling nakasabit sa kanyang isipan. Paano niya ipapaliwanag sa kanyang anak na ang kadilimang bumabalot dito ay gawa ng sarili nitong ama? Ang madaling araw ay isang malamig at basang kumot na bumalot sa buong syudad. Sa isang waiting shed na amoy kalawang at basang lupa, magkayakap na nakaupo sina Mila at Leo sa matigas na sementong upuan. Ang hangin ay tila may dalang maliliit na yelo na nanunuot sa kanilang mga buto, lalo pat ang kanilang mga damit ay mamasa-masa pa rin mula sa ulan kagabi. Walang patid ang pagdaan ng mga sasakyan, ang ilaw ng mga ito ay sumasalamin sa basang kalsada. Ngunit para kay Mila, ang buong mundo ay isang malaking kadiliman. Blanko ang kanyang mga mata. Wala na siyang luhang mailalabas. Ang tanging nararamdaman na niya ay ang paulit-ulit na pagkirot sa kanyang tagiliran at ang bigat sa kanyang dibdib na mas mabigat pa sa lahat ng problema na kanyang pinasan sa buong buhay niya. Sa kanyang palad ay ang iilang piraso ng baryang basa at may bahid ng natuyong dugo mula sa kanyang sugat. Iyon na lamang ang natitira sa kanila. Iyon na lamang ang pag-asa nilang mag-ina sa isang mundong tila kinalimutan na sila. Si Leo, na may takip pa rin sa kanang mata, ay nakasandal sa kanyang balikat. Ang munting katawan ay bahagyang nanginginig sa ginaw. Sa gitna ng kanyang pagkatulala, isang anino ang tumigil sa kanilang harapan. Isang pares ng itim
at makintab na sapatos na katad. Ang unang nakita ni Mila. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin at nakita ang isang matangkad na lalaki na kasuot ng formal na damit na nabasa na rin ng ambon at may bitbit na itim na payong. Walang emosyon ang mukha ng lalaki, hindi ito nagpakita ng awa o pagkausisa. Ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang lahat, ngunit hindi nang huhusga. Hindi nagsalita ang estranghero. Dahan-dahan lamang itong yumuko at maingat na inilapag sa tabi ni Leo ang isang maliit na paper bag. Kasunod noon ay isang mainit na tasa ng sabaw na umaasong naglalabas ng samyo ng pag-asa sa malamig na hangin. Ang amoy ng mainit na pagkain ay tila isang suntok sa sikmura ni Mila na ngayon niya lamang napagtanto ang tindi ng kanilang pagkagutom. Para sa bata, ang tanging sinabi ng lalaki, ang boses niya ay mahinahon at malalim. Pagkatapos ay binuksan nito ang payong at iniabot kay Mila. Kinuha ito ni Mila ng walang imik. Ang kanyang mga daliri ay nagkakadaupan sa matipunong kamay ng lalaki. Isang kuryente ang tila gumapang sa kanyang buong katawan. Isang init na hindi mula sa sabaw, kundi mula sa isang pagdamay na hindi niya inaasahan. Tumalikod na ang lalaki at nagsimulang maglakad palayo sa ilalim ng ulan na tila kontento na sa kanyang nagawang tulong. Sa kanyang paglalakad, isang puting tela ang nahulog mula sa kanyang bulsa. Isang panyong may burdang mga letrang GV sa gilid. Sinubukan ni Mila na tawagin ang lalaki, ngunit walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan. Nanatili na lamang siyang nakatingin habang ang anyo ng estranghero ay dahan-dahang nilalamon ng hamog at ulan. Nabalik lamang ang diwa ni Mila nang maramdaman niya ang paggalaw ni Leo. Kinuha ng bata ang tinapay mula sa paper bag. Ang init nito ay gumapang sa kanyang malalamig na kamay. Tiningnan niya ito, pagkatapos ay maingat na hinati sa dalawa. Ang mas malaking piraso ay iniabot niya sa kanyang ina. Para sa'yo, Mama. Mas kailangan mo yan kasi may sakit ka. Ang mahinang sabi ni Leo. Sa sandaling iyon, ang pader na itinayo ni Mila sa kanyang puso ay gumuho. Isang mainit na likido ang muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak habang ang sabaw at tinapay sa kanilang harapan ay naging saksi sa isang pag-ibig na hinding-hindi matitinag ng anumang pagtataksil. Kinabukasan, sa isang maliit na pansiterya kung saan ginamit ni Mila ang natitira nilang pera para sa isang almusal, binuksan niya ang kanyang lumang telepono na basag na ang screen habang naghihintay. Isang notification ang lumitaw. Isang post mula kay Clara. Ang litrato ay isang malawak na ngiti, nagpapakita ng isang malusog at masayang mukha, habang nasa likuran niya ang isang bagong bahay na may malaking pulang ribon sa pinto. Ang caption, "Blessed with a new kidney and a new home. Thank you, babe, for the second chance at life and for this wonderful gift." Ang tinapay na isusubo na sana ni Mila ay biglang nawalan ng lasa. Ang imahe sa basag na screen ay tila isang salamin na nagpapakita ng kanyang sariling pagkawasak. Ang kanyang bato, ang kanilang pera, ang kinabukasan ng kanyang anak. Lahat ng iyon ay ninakaw at ngayon ay ipinapangalandakan sa buong mundo nang walang anumang bahid ng hiya. Ang pag-asa bang dala ng estranghero kagabi ay isa lamang panandaliang ilusyon. Ang silid na kanilang inupahan ay isang maliit na espasyo na amoy alikabok at lumang kahoy, sapat lamang para sa isang manipis na kutsyon at isang maliit na mesang gawa sa plastik. Ito ang kanilang bagong mundo, malayo sa karangyaan na minsan niyang tinawag na tahanan. Ngunit sa halip na makaramdam ng awa sa sarili, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot kay Mila. Dito, sa apat na sulok ng kahirapan, ay wala ang mga mapanghusgang mata ni Doña Carmen at ang mga kasinungalingan ni Justine. Dito, sila lang ni Leo. At sa ngayon, iyon ay sapat na.
Kinuha niya ang kanyang lumang wallet. Sa loob nito ay ang larawan nila ni Justine nung kanilang kasal, masaya at puno ng pangarap. Ngunit ngayon, ang ngiti sa litrato ay tila isang mapait na paalala ng isang buhay na ninakaw. Walang pag-aalinlangan, pinunit niya ito sa gitna. Ang bawat piraso ay tila isang paglaya mula sa nakaraan. Ang huling simbolo ng kanilang pag-iibigan, ang gintong singsing sa kanyang daliri, ay marahan niyang hinubad. Ang bakas nito sa kanyang balat ay isang maputlang guhit, isang sugat na hindi naghilom. Isinilid niya ito sa isang maliit na supot. Hindi na ito simbolo ng pagmamahal, kundi isang tiket para sa gamot ni Leo. Huminto siya sa harap ng isang nag-iisang salamin na may lamat sa gilid. Itinaas niya ang kanyang damit. At sa unang pagkakataon, mula nang mangyari ang lahat, buong tapang niyang tiningnan ang kanyang sugat. Ang mahabang tahi sa kanyang tagiliran ay isang pangit na marka, isang permanenteng paalala ng kanyang sakripisyo at katangahan. Ngunit habang tinititigan niya ito, hindi na pagkamuhi ang kanyang naramdaman, kundi isang bagong determinasyon. Dahan-dahan niyang pinalitan ng benda. Ang bawat galaw niya ay maingat at puno ng ritual. Habang dinadampi niya ang gamot sa kanyang balat, isang pangako ang kanyang binitawan sa kanyang sarili. Bawat hapdi na nararamdaman ko ngayon, ipararamdam ko sa kanila ng makasampung ulit. Hindi na ako ang Mila na kanilang inapi. Kinabukasan, sa isang maliit na sanglaan, ipinagpalit niya ang singsing sa ilang pirasong papel na pera. Ang halaga ay hindi malaki, ngunit sapat na para sa isang linggong pagkain at sa mga gamot na kailangan ni Leo. Habang papaalis, isang lumang resibo ang nahulog mula sa kanyang pitaka. Isang resibo ng pagbili ng sapatos ni Justine, 2 taon na ang nakalipas. Sa likod nito ay may nakasulat na pangalan at numero. Attorney Gabriel Velasco. Bigla niyang naalala. Ito ang abogado na minsang tinulungan ni Justine sa isang maliit na kaso. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang maliit na kislap ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Pinuntahan niya ang address na nakasulat sa internet. Ang opisina ay hindi malaki, ngunit malinis at maayos. Habang naghihintay siya sa lobby, ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang tambol na walang tigil sa pagtugtog. Paano kung hindi siya tulungan? Paano kung kampihan nito si Justine? Bumukas ang pinto ng opisina. Isang matangkad na lalaki ang lumabas, nakasuot ng barong na may simple ngunit eleganteng disenyo. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang kakaibang lalim. Habang papalapit ito, unti-unting nanlaki ang mga mata ni Mila. Ito ang lalaki, mula sa waiting shed. Ang estrangherong nagbigay sa kanila ng pagkain at payong. Huminto ang lalaki sa kanyang harapan. Isang saglit na pagkilala ang gumuhit sa mukha nito, ngunit agad ding napalitan ng propesyonal na ekspresyon. Magandang umaga. Ako si Attorney Gabriel Velasco. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo, Mrs.? Tanong nito. Ang boses ay ang parehong mahinahon at malalim na boses na narinig niya sa gitna ng ulan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng tapang na inipon ni Mila ay biglang naglaho, napalitan ng isang matinding pag-asa na hindi niya inaasahan. Ang pagkikita ba nilang muli ay isang simpleng pagkakataon lamang o isang tanda na mayroon pa ring liwanag na naghihintay para sa kanila sa dulo ng madilim na lagusan? Sa loob ng opisina ni Gabriel, kung saan ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang tibok ng sariling puso ni Mila, dahan-dahan niyang isinalaysay ang lahat. Mula sa panlilinlang sa donasyon ng bato, sa pagnanakaw ng pera para sa operasyon, hanggang sa malupit na pagpapalayas sa kanila sa gitna ng Noche Buena. Ang kanyang boses na sa simula ay nanginginig ay unti-unting tumatag habang inilalabas niya ang lahat ng sakit na kinimkim niya sa loob ng maraming araw. Si Gabriel ay tahimik lamang na nakikinig. Ang kanyang mga mata
ay hindi bumibitiw sa pagkakatingin kay Mila, ngunit hindi ito isang tingin ng awa, kundi ng malalim na pag-unawa at respeto. Habang nagpapatuloy si Mila sa kanyang kwento, hindi niya namalayan na ang mamahaling pluma na hawak ni Gabriel ay unti-unting yumuyupi sa higpit ng kanyang pagkakahawak dito. Isang tahimik, ngunit matinding galit ang mababasa sa paraan ng pagkunot ng kanyang noo at sa pag-igting ng kanyang panga. Ang bawat detalye ng kalupitan ni Justine ay tila isang personal na atake sa kanyang paniniwala sa hustisya. Nang matapos si Mila, isang mabigat na katahimikan ang namayani sa silid. Siya, na handa nang marinig ang anumang pagtanggi o pag-aalinlangan, ay nagulat nang magsalita si Gabriel sa isang tinig na puno ng katiyakan. Mrs., hindi lang ito simpleng kaso ng adultery o financial abuse. Ito ay attempted homicide sa anak mo at qualified theft na may kasamang panloloko. May laban ka. May malaki kang laban, sabi ni Gabriel. Ibinaba niya ang nabaling pluma at kumuha ng isang malinis na papel. Ang pinakamalaking pagkakamali ni Justine ay ang pag-aakalang wala kang magagawa. Tama ka. Kontrolado niya ang pera, pero may isang bagay siyang nakalimutan. Ang business permit ng kusina ni Justine ay nakapangalan sa inyong dalawa. Isang bagong lakas ang tila dumaloy sa mga ugat ni Mila. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang maliit na siwang ng liwanag. Hindi na siya isang biktimang walang magawa. Siya ngayon ay isang kliyenteng may karapatang lumaban. Sa mga sumunod na araw, nagsimula silang magplano. Tinulungan ni Gabriel si Mila na hanapin ang lahat ng mga lumang dokumento, mga bank statement, at mga resibo na maaaring magpatunay sa kanyang kontribusyon sa pagpapatayo ng negosyo. Ngunit ang kanilang mga galaw ay hindi nakaligtas sa mga mata ni Justine. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Leo, isang malakas na kalabog sa pinto ng kanilang inuupahang silid ang gumising kay Mila. Sa labas, dalawang lalaking may itsurang maton ang walang tigil sa pagbabanta. Hoy Mila, buksan mo to! Pinapapirma ka ni Boss Justine dito sa divorce papers. Kapag pumirma ka, bibigyan ka niya ng konting pera para makalayas na kayo ng tuluyan. Sigaw ng isa sa mga lalaki, habang ang isa naman ay sinisimulang bahiran ng pintura ang kanilang pinto. Nanginginig sa takot, niyakap ni Mila ang kanyang anak. Ngunit nang makita niya ang papel na isinuksok sa ilalim ng pinto, isang kasulatan na nagsasabing isinusuko niya ang lahat ng karapatan sa kanilang mga ari-arian. Isang nag-aalab na galit ang pumalit sa kanyang takot. Dahan-dahan, siyang lumapit sa pinto. Kinuha niya ang papel, hindi para pirmahan, kundi para durugin sa kanyang palad. Sabihin niyo sa amo niyong bulok, kung gusto niya ng pirma ko, pumunta siya rito at personal na kunin. At sabihin niyo rin, maghanda na siya dahil lahat ng kinuha niya sa amin ng anak ko, babawin ko, kasama na ang interes. Ang matapang na sigaw ni Mila mula sa loob. Ang mga lalaki ay nagulat sa kanyang katapangan. Nagkatinginan sila at sa huli ay nagpasya na lamang na umalis. Dala ang mga masasakit na salita bilang mensahe kay Justine. Pagkaalis nila, napasandal na lamang si Mila sa pinto. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asam sa hustisyang alam niyang malapit ng makamtan. Nang idayal niya ang numero ni Gabriel para ibalita ang nangyari, isang boses mula sa kabilang linya ang nagbigay sa kanya ng kapanatagan. Don't worry, Mila. I'm on my way. Sa mga salitang iyon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. At habang hinihintay niya ang pagdating ng kanyang abogado, isang tanong ang umusbong sa kanyang isipan. Bakit tila personal na para kay Gabriel ang kasong ito? Anong sugat sa nakaraan nito ang muling binubuksan ng kwento ng kanyang pagtataksil? Ang gabing iyon sa bagong sangay ng kusina ni Justine ay balot ng kintab ng mga mamahaling palamuti at samyo ng mga hiningang amoy alak at tagumpay.
Ang mga ilaw na kristal na nakabitin sa kisame ay nagpapakalat ng liwanag na tila mga diamante sa bawat sulok na sumasalamin sa mga ngiting puno ng pagkukunwari. Ang tunog ng mga tawanan at ang marahan ngunit matunog na pagtatama ng mga basong kristal ay pumapailan lang sa hangin na tila isang himig ng tagumpay para sa mga taong naniniwala na sila ay hindi matitinag. Sa gitna ng bulwagan, si Justine ay nakatayo nang may labis na pagmamalaki. Suot ang isang itim na Amerikana na sadyang itinahi para sa kanya. Sa kanyang tabi ay si Clara na nakasuot ng isang kulay gintong bestidang sutla na yumayakap sa kanyang katawan. Ang kanyang leeg ay pinalamutian ng isang kwintas na pamilyar sa paningin ng sino mang nakakakilala kay Mila. Ito ang tanging alahas na pamana ng ina ni Mila na matagal nang ninanais ni Clara. Ang bawat kilos ni Clara ay puno ng pag-iinarte. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahaplos sa braso ni Justine habang tinatanggap ang mga pagbati ng mga panauhin. Hindi nagpahuli si Doña Carmen sa pagbibida. Ang matanda ay parang isang reyna na naglalakad sa gitna ng kanyang mga sakop. Ang kanyang boses ay nangingibabaw sa ingay ng silid habang ipinapakilala si Clara sa kanyang mga kaibigang alta sosyedad. Dito niyo makikita ang tunay na klaseng babae. Napaka-elegante at napakaswerte sa negosyo. Hindi katulad nung isa na parang pabigat lang sa buhay ng anak ko. Sa wakas, nahanap na rin ni Justine ang babaeng nararapat sa kanyang estado. Ang mayabang na pahayag ni Doña Carmen, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tuwa habang tinitingnan ang paligid na tila ba sa kanya ang buong mundo. Nang dumating ang sandali ng talumpati, umakyat si Justine sa maliit na entablado. Hawak niya ang isang baso ng mamahaling wine. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bakas ng isang mapanlinlang na ngiti. Ang gabing ito ay hindi lamang para sa pagbubukas ng panibagong sangay ng ating restaurant. Ito ay pagpapatunay na ang katapatan at pagmamahal sa pamilya ang pundasyon ng tunay na tagumpay. Sa bawat pagsubok na pinagdaanan namin, nanatili kaming matatag dahil alam namin kung sino ang dapat pahalagahan. Ang wika ni Justine, ang kanyang boses ay tila isang malamyos na musika na pilit itinatago ang katotohanang siya mismo ang bumasag sa pundasyong kanyang binabanggit. Isang sandali ng katahimikan ang namayani matapos ang kanyang talumpati, ngunit ito ay agad na bumasag nang aksidenteng matabig ng isang panauhin ang kanyang baso na nagresulta sa pagtapon ng pulang alak sa kanyang puting polo at sa sahig. Mila, kunin mo ang basahan at linisin mo to. Ang biglang sigaw ni Justine, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad at pagkainip na tila isang nakasanayang kilos na hindi niya mapigilan. Natahimik ang lahat. Ang bawat panauhin ay nagkatinginan. Ang kaba ay gumapang sa mukha ni Clara. Napagtanto ni Justine ang kanyang nasabi. Ang kanyang mukha ay biglang namutla habang dahan-dahang lumingon sa paligid. Ang pangalan ni Mila ay tila isang multo na biglang nagpakita sa gitna ng kanyang tagumpay, isang paalala na ang bawat sulok ng negosyong ito ay may bahid ng pawis at sakripisyo ng babaeng kanyang itinapon. Sa isang sulok ng silid, ang accountant ng kumpanya na si Ginoong Reyes ay hindi mapakali. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang paulit-ulit na tinitingnan ang hawak niyang folder. Ang kanyang paningin ay pabalik-balik sa pintuan at kay Justine. Mayroong isang mabigat na sikretong pilit niyang itinatago. Isang katotohanang alam niyang malapit ng sumabog at magdala ng pagkawasak sa lahat ng kanilang nakikita. Hindi pa man humuhupa ang seryosong atmosfera sa loob, ang malaking pintong kahoy sa bungad ng restaurant ay dahan-dahang bumukas. Ang bawat mata ay nabaling sa direksyong yon. Ang ingay ng mga tawanan ay biglang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Doon, sa gitna ng liwanag, ay nakatayo si Mila. Wala na ang kaba
Sa kanyang mga mata, wala na ang bakas ng pagod at hirap. Suot ang isang simpleng itim na bestida. Ang kanyang anyo ay nagtataglay ng isang uri ng kapangyarihan na tila ba siya ang tunay na may-ari ng bawat pader na nakapaligid sa kanila. Sa kanyang tabi ay si Gabriel, na ang bawat hakbang ay puno ng katiyakan. Bit-bit ang isang X-ray na folder at mga legal na dokumento na tila mga sandata sa gitna ng isang digmaan. Dahan-dahan ang paglalakad ni Mila patungo sa entablado. Ang tunog ng bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang mabilis na tibok ng puso para sa mga taong nagtaksil sa kanya. Ang kanyang paningin ay diretso sa mga mata ni Justin, isang tingin na hindi naghahanap ng awa kundi ng kabayaran. Sa sandaling iyon, ang karangyaan ng restaurant ay tila naging isang maliit at madilim na selda para kay Justine. Ang bawat ilaw, ang bawat palamuti ay tila naging mga saksi sa isang paniningil na hinding-hindi na nila matatakasan. Ang bawat mata sa loob ng marangyang bulwagan ay nakatuon sa 2 taong tila mga dayuhan sa gitna ng selebrasyon. Ang katahimikan ay naging napakabigat, tila isang makapal na hamog na bumalot sa bawat panauhin. Anupat pati ang tunog ng kanilang sariling paghinga ay tila naging isang malakas na ingay. Ang mga kamay ni Justine, na kanina ay kampanteng humahawak sa baso ng alak, ay nagsimulang manginig, habang ang pamumutla ni Clara ay hindi na kayang itago ng makapal niyang makeup. Dahan-dahan ang bawat hakbang ni Mila patungo sa gitnang lamesa kung saan nakaupo ang mga pinakaimportanteng tao sa lipunan. Sa bawat paglapit niya, ang kislap ng mga ilaw ay tumatama sa kanyang mukha na nagpapakita ng isang anyo na hindi nakakikitaan ng anumang takot. Nang makarating siya sa harap ni Justine, kinuha niya mula kay Gabriel ang isang makapal na folder. Walang pasubali niyang inilapag ang mga legal na dokumento sa ibabaw ng lamesa na nagdulot ng pagkagulat ng mga nasa paligid, habang ang mga papel ay dahan-dahang kumalat sa ibabaw ng mamahaling mantel. What is the meaning of this, Mila? Nakakahiya ka. Wala ka na ba talagang modo para manggulo sa gitna ng selebrasyon ko? Ang galit na singhal ni Justine, ang kanyang boses ay tila isang paos. Nahiyaw na pilit nagtatago ng takot. Ito ang katotohanan, Justine. Ang katotohanang pilit mong ibinaon kasabay ng pagtatapon mo sa amin ng anak mo. Ang mahinahong sagot ni Mila, ang kanyang tinig ay malamig at puno ng awtoridad. Iyan ang utos mula sa korte. Ang pansamantalang pagpapatigil sa operasyon ng lahat ng sanggay ng restaurant na ito dahil sa kasong pagnanakaw ng ari-arian at panloloko sa dokumento. Sa kabilang banda, si Doña Carmen ay tila isang bulkang taal na handa ng sumabog. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit habang dinuduro si Mila. Walang hiya ka talagang babae ka. Mula noon ay pabigat ka na sa pamilyang ito. Ngayong wala ka na rito, sisirain mo pa ang pinaghirapan ng anak ko. Magnanakaw ka. Inggit na inggit ka lang kay Clara dahil siya ang may pusong magmahal kay Justin. Bago pa man makasagot si Mila, biglang napahawak si Clara sa kanyang tagiliran. Ang kanyang mukha ay namilipit sa sakit. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang bumagsak pabalik sa silya. Justine, ang bato ko. Ang sakit. Hindi ako makahinga. Ang paos na daing ni Clara. Ang kanyang mga mata ay tumirik na tila ba hihimatayin sa tindi ng nararamdaman. Ang galit ni Justine ay umakyat sa tuktok ng kanyang ulo. Sa kanyang paningin, si Mila ang dahilan ng lahat ng paghihirap ng kanyang minamahal. Mabilis siyang humakbang pasulong, ang kanyang kanang kamay ay itinaas ng mataas, handang humampas sa pisngi ni Mila. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang palad, isang matipunong kamay ang sumunggab sa kanyang pulso. Si Gabriel ay nakatayo sa pagitan ni Mila at Justine, ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa babala. Ang higpit ng kanyang pagkakahawak ay nagdulot ng bahagyang pananakit sa braso ni Justine, na naging dahilan upang mapahinto ito.
subukan mong saktan ng kliyente ko at tinitiyak ko sa'yo, sa kulungan ka matutulog ngayong gabi. Huwag mong madagdagan ang kaso mo, Justine. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Ang matigas na banta ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang dagundong na nagpatahimik sa buong silid. Dahan-dahang lumapit si Mila kay Clara na hanggang ngayon ay umaarte pa ring nasasaktan. Yumuko si Mila. Anupat ang kanyang muka ay ilang pulgada na lamang ang layo sa mukha ng babaeng umagaw sa kanyang buhay. Ang kanyang paningin ay nanatiling nakapako sa bahagi ng katawan ni Clara kung saan naroon ang kanyang bato. Ingatan mo ang bato ko, Clara. Huwag mo itong hayaang mapagod sa kakahiling ng atensyon o sa kakaplano ng masama. Dahil sa bawat pintig niyan, naaalala mo na nabubuhay ka lamang dahil sa bahagi ng sarili ko na kinuha niyo ng walang pahintulot. Baka sa susunod, ang korte na mismo ang kumuha niyan pabalik sa akin. Ang bulong ni Mila, isang bulong na sapat na upang marinig ng lahat at magdulot ng kilabot sa balat ni Clara. Walang lingon-likod na naglakad palabas si Mila, kasunod si Gabriel. Iniwan nila ang bulwagan na balot ng kaguluhan, ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan, at ang tagumpay ni Justine ay tila naging isang abo sa hangin. Ngunit nang makarating sila sa harap ng pintuan ng maliit na kwartong inuupahan ni Mila, ang lahat ng tagumpay na naramdaman niya ay biglang naglaho. Doon, sa tapat ng pintuan, ay may isang maliit na kahon na nakabalot sa plastik. May mga mantsa ito ng madilim at malapot na likido na tila dugo ng isang hayop na dahan-dahang kumakalat sa semento. Ang samyo ng pagkabulok ay nagsimulang sumalubong sa kanila, na tila isang babala na ang laban ay hindi pa natatapos, kundi nagsisimula pa lamang. Napahawak si Mila sa kanyang dibdib. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Sino ang gagawa nito? At ano ang mensaheng nais nitong iparating sa kanya sa gitna ng kanyang pagbawi sa hustisya? Nanginig ang buong katawan ni Mila habang nakatitig sa kahon na may bahid ng dugo sa harap ng kanilang pintuan. Ang amoy ng pagkabulok ay tila isang invisible na kamay na sumasakal sa kanyang lalamunan. Anupat bawat hininga niya ay nagiging isang paghihirap. Mabilis niyang kinuha si Leo at niyakap ito ng mahigpit. Pilit na itinatago ang mukha ng bata sa kanyang dibdib upang hindi nito makita ang nakasusuklam na tanawin. Hindi nagatubili si Gabriel. Sa isang mabilis at protektibong kilos, humarang siya sa pagitan ni Mila at ng kahon, habang ang kanyang isang kamay ay mabilis na kinuha ang telepono upang tumawag ng maangang mga awtoridad. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila naging isang oras. Ang katahimikan sa pasilyo ng paupahan ay bumasag lamang nang dumating ang mga pulis. Ang kanilang mga yabag sa semento ay nagbibigay ng kakaibang kaba sa dibdib ni Mila. Matapos suriin ang paligid at kunin ang mga ebidensya, humarap si Gabriel kay Mila na may determinasyon sa kanyang mga mata na hindi matatanggihan. Mila, hindi na kayo ligtas dito. Ang pagbabantay ng pulis sa labas ay hindi sapat laban sa mga taong kayang gumawa ng ganito. Kailangan nyo nang lumipat sa isang lugar na masigurado ang inyong kaligtasan. Ang mahinahong paliwanag ni Gabriel, bagamat bakas sa kanyang tinig ang isang uri ng pag-aalala na higit pa sa obligasyon ng isang abogado sa kanyang kliyente. Nag-alinlangan si Mila. Ang bigat ng utang na loob na kanyang nararamdaman ay tila isang tanikala na pumipigil sa kanya. Attorney, masyado na kaming nagiging abala sa inyo. Nakakahiya na po ang lahat ng naitutulong nyo. Siguro naman ay titigil na sila pagkatapos nito. Umiling si Gabriel at hinawakan ang balikat ni Mila. Isang banayad ngunit matatag na hawak na nagbigay ng panandaliang init sa nanginginig niyang katawan. Hindi ito tungkol sa hiya, Mila. Tungkol ito sa buhay niyo ni Leo. May bakanting apartment ako sa isang gusaling may mahigpit na seguridad. Doon muna kayo hanggat hindi natatapos ang kaso. Huwag kang mag-alala sa bayad. Ang mahalaga ay maging panatag kayo. Dahil sa takot,
para sa kaligtasan ng kanyang anak. Wala nang nagawa si Mila kundi ang sumang-ayon. Ang kanilang paglipat ay mabilis at tahimik. Nang makarating sila sa apartment ni Gabriel, ang kaibahan ng paligid ay tila isang panaginip. Ang sahig na yari sa makinis na kahoy, ang malalambot na sofa, at ang katahimikang hindi nabubulabog ng ingay ng kalsada ay nagbigay ng panandaliang ginhawa sa pagod na kaluluwa ni Mila. Nang sumapit ang gabi, naghanda si Gabriel ng isang simpleng hapunan. Tahimik na pinagmamasdan ni Mila ang abogado habang maingat nitong ginagayat ang malalambot na bahagi ng karne at inilalagay sa plato ni Leo. Ang bawat kilos ni Gabriel ay puno ng pag-iingat. Tila ba sanay itong mag-alaga ng bata. Sa bawat subo ni Leo, nakikita ni Mila ang unti-unting pagbabalik ng sigla sa mukha ng kanyang anak. Isang bagay na hindi kailanman nagawa ni Justin kahit noong kasama pa nila ito. Dahil sa tindi ng pagod sa mga nagdaang araw, hindi na malaya ni Mila na dahan-dahan nang bumibigat ang kanyang mga talukap habang nakaupo sa sofa. Ang kanyang ulo ay dahan-dahang sumandal sa sandalan at ang kanyang hininga ay naging malalim at regular. Sa kanyang panaginip, wala ang mga dugo at mga banta, kundi isang malawak na hardin ng liwanag. Dahan-dahang lumapit si Gabriel kay Mila. Pinagmasdan niya ang mukha ng babaeng marami ng pinagdaanan, ang mga bakas ng puyat sa ilalim ng mga mata nito, at ang bahagyang panginginig ng mga labi nito kahit sa pagtulog. Kinuha niya ang isang makapal at malambot na kumot mula sa silid at maingat itong idinikit sa balikat ni Mila. Sa isang sandali ng hindi mapigil na damdamin, ang dulo ng kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumampi sa isang lando ng buhok na nakaharang sa mukha ni Mila. Ang hawak niya ay napakagaan, tila ba natatakot siyang mabasag ang marupok na kapayapaan na tinatamasa nito. Bumalik si Gabriel sa kanyang mesa at binuksan ang isang lihim na drawer. Kinuha niya ang isang lumang litrato, isang larawan ng isang babaeng may napakagandang ngiti, ngunit ang mukha nito ay tila kinalas ng mga gasgas ng kung anong matalim na bagay. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa larawan, habang ang kamao niya ay muling humigpit. Anong lihim ang itinatago ng abogadong ito sa likod ng kanyang mga formal na salita at protektibong kilos? Sa gitna ng katahimikan ng apartment, ang tanging maririnig ay ang bawat paggalaw ng kamay ng orasan, na tila isang paalala na ang bawat isa sa kanila ay may dalang sugat na naghihintay lamang ng tamang sandali upang muling magdugo. Sa loob ng isang madilim at selyadong opisina sa dulo ng isang tahimik na pasilyo, ang hangin ay tila naging napakabigat para malanghap ni Mila. Nakaupo sa harap nila ni Gabriel ang isang lalaking nasa gitnang edad, si Dr. Santos, na ang mga mata ay hindi makatingin ng diretso at ang mga daliri ay walang tigil sa paglaro sa gilid ng kanyang suot na puting gown. Ang tanging liwanag sa silid ay nagmumula sa isang maliit na lamp sa mesa na nagbibigay ng mahahabang anino na tila mga sumasaksing multo sa katotohanang malapit ng mabuksan. Naka-record ang usapang ito, Doktor. Alam mo ang bigat ng pananagutan mo sa batas kapag napatunayan naming nagsinungaling ka. Ang panimula ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad na tila isang talim na dahan-dahang humihiwa sa depensa ng doktor. Ang dahan-dahang paghinga ng malalim ni Dr. Santos ay narinig sa katahimikan ng silid bago ito tuluyang nagsalita. Binayaran ako ni Justine. Malaking halaga ang ibinigay niya para palabasin na isang na-recover na organ mula sa isang aksidente ang itatanim kay Clara. Ginawa namin ang lahat ng papeles para magmukhang legal ang donasyon at itago ang tunay na pinagmulan ng bato. Naramdaman ni Mila ang biglang paglamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang kanyang hininga ay tila tumigil sa kanyang lalamunan at ang bahagi ng kanyang katawan kung saan naroon ang tahi ay muling kumirot. Isang makirot na paalala na ang bahagi ng kanyang sarili ay nasa loob ng isang babaeng sumira sa kanyang pamilya. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat.
Hindi lang si Justine ang may alam, Mrs. Ang pagpapatuloy ni Dr. Santos, ang kanyang tinig ay nanginginig sa takot. Si Clara, siya ang mismong pumili sa inyo. Alam niya ang inyong medical history dahil nakita niya ang mga file niyo sa laptop ni Justine. Siya ang nagsabing ikaw ang pinaka-compatible na donor at mas madaling makuha ang bato mo dahil sa tiwala mo sa asawa mo. Pinagplanuhan nila ang lahat. Bago pa man lumala ang sakit niya, ang mundo ni Mila ay tila biglang huminto sa pag-ikot. Ang katotohanan ay mas malala pa sa anumang imahinasyon na kanyang binuo. Hindi lamang siya biktima ng pagkakataon, siya ay isang biktima ng isang malamig at kalkuladong plano. Ang babaeng kinamumuhian niya ay hindi lamang umagaw sa kanyang asawa, kundi sadyang pinili siyang saktan at nakawan ng bahagi ng katawan habang tumatawa sa kanyang likuran. Isang matinding panginginig ang gumapang sa buong katawan ni Mila. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan, habang ang bawat salita ng doktor ay tila mga martilyo na dumudurog sa kanyang puso. Hindi niya namalaya na ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ng kanyang upuan. Anupat ang kanyang mga kuko ay tila ibig nang bumaon sa materyales nito. Ang sakit ay hindi na lamang sa kanyang tagiliran, kundi sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Dahan-dahang tumayo si Mila. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig at tila hindi kayang dalhin ang bigat ng kanyang pighati. Bago pa man siya tuluyang mabuwal, naramdaman niya ang isang matatag na suporta. Mabilis na tumayo si Gabriel at sinalo siya. Ang kanyang malalapad na kamay ay maingat na humawak sa kanyang mga balikat. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, ang init na nagmumula sa pagpindot ng mga daliri ni Gabriel ay tila isang angkla na humahawak sa kanya sa gitna ng isang malakas na unos. Ibinaba ni Mila ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel at doon ay tuluyan ng bumuhos ang kanyang mga luha. Mga luhang hindi lamang dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding puot at pagkasuklam. Ang bawat paghikbi niya ay tila isang dasal para sa katarungan, isang tahimik na hiyaw na narinig lamang ng lalaking kasalukuyang yumayakap sa kanya ng may labis na pag-iingat. Ang samyo ng malinis na pabango ni Gabriel ay tila naging isang gamot na dahan-dahang nagpapakalma sa kanyang nagwawalang damdamin. Tahan na, Mila, nandito ako. Sisiguraduhin kong pagbabayaran nila ang bawat patak ng luhang ito. Ang mahinang bulong ni Gabriel sa kanyang tainga. Ang kanyang tinig ay puno ng isang pangakong hinding-hindi nito babaliin. Habang naglalakad sila palabas ng klinika, hindi nila napansin ang isang itim na van na nakaparada sa di kalayuan. Sa loob nito, isang lalaki ang tahimik na kumukuha ng mga larawan sa kanila, habang hawak ang isang telepono na may mabilis na nagre-record na usapan. Ang mga galamay ni Justine ay nagsisimula na ring gumalaw sa dilim, at ang katahimikan ng gabi ay tila isang babala na may mas malaking panganib na naghihintay sa kanilang pag-uwi. Sa gitna ng kalsada, habang ang mga ilaw ng syudad ay malungkot na nagmamasid, isang katanungan ang pumasok sa isip ni Mila. Hanggang saan ang kayang gawin ni Justine para protektahan ang kanyang mga kasalanan, lalo na ngayong alam na niya na ang bawat hakbang ni Mila ay may kasamang isang lalaking tila higit pa sa isang abogado. Ang pagtingin sa kanya, ang bawat pader ng imperyong itinayo ni Justine sa pamamagitan ng panlilinlang ay nagsimulang magpakita ng mga lamat na hindi na kayang itago ng anumang kintab ng pintura. Ang dating masiglang kusina ni Justine ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan na tila ba ang bawat kasangkapan sa loob nito ay nagdadalamhati. Wala na ang samyo ng mga masasarap na putahe. Wala na ang tunog ng mga kagamitang pangkusina na nagtatagisan sa init ng apoy. Ang tanging nananatili ay ang mga anino ng mga tauhan na nagtitipon-tipon sa labas. Bit-bit ang mga karton na may nakasulat na mga salitang humihingi ng katarungan para sa kanilang hindi nabayarang sahod. Sa gitna ng kaguluhan, isang balita ang tila apoy na mabilis na kumalat. Ang lahat ng bank account
na nakaugnay sa negosyo ni Justine ay opisyal nang isinailalim sa isang freeze order mula sa korte. Ang bawat sentimo na kinuha niya mula sa kaban ng kanilang pamilya, ang bawat pisong inilaan niya para sa karangyaan ni Clara, ay biglang naging parang mga dahon na walang halaga. Ang kapangyarihang hawak niya ay dahan-dahang nadudurog sa pagitan ng kanyang mga daliri na nag-iiwan lamang ng tuyong alikabok ng pagsisisi. Hindi rin nakaligtas si Doña Carmen sa hagupit ng tadhana. Sa isang mamahaling shopping mall sa lungsod, kung saan sanay siyang lumalakad ng may labis na pagmamalaki, ang kanyang mundo ay biglang gumuho sa harap ng maraming tao. Nakatayo siya sa counter ng isang luxury boutique. Hawak ang isang mamahaling bag na tila ba isang tropeo ng kanyang estado. Ngunit nang iabot niya ang kanyang credit card, ang malamig na ekspresyon ng cashier ang sumalubong sa kanya. "I'm sorry, ma'am, but your card has been declined. Mukhang may problema po sa account niyo." Ang mahinahon, ngunit malakas na sabi ng cashier, "Sapat na," upang marinig ng mga kaibigan ni Doña Carmen na nasa kanyang likuran. Ang mukha ng matanda ay biglang nagpalit ng kulay. Mula sa mapulang labi ay naging kasing puti ng papel. Ang mga bulungan ng kanyang mga kasamahan na dati ay puno ng papuri ay biglang naging mga patama ng panunuya at pangungutya. Ang reyna ng mga mapanghusga ay naging sentro ng usap-usapan, isang biktima ng sarili niyang kinalimutang utang na loob. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Mila ay nakatanggap ng isang hindi inaasahang bisita sa kanyang bagong tirahan. Isang dating server sa kanilang unang restaurant, si Elena, ang lumapit sa kanya, dala ang isang simpleng envelope. Sa loob nito ay ang listahan ng lahat ng mga supplier na nagnanais ng kumala sa kontrata kay Justine matapos malaman ang mga katiwalian nito. Ito ay isang tahimik na suporta mula sa mga taong nakakaalam ng tunay na halaga ni Mila bilang pundasyon ng negosyo. "Mrs. Mila, alam namin na ikaw ang tunay na naghirap para sa kusina. Hinding-hindi ka namin makakalimutan." Ang tanging sabi ni Elena, bago ito umalis, isang maliit na sandali na nagbigay ng matamis na ngiti sa mga labi ni Mila. Sa gitna ng laban, ang mga butil ng kabutihang kanyang itinanim ay nagsisimula ng mamunga. Ngunit sa loob ng bahay ni na Justine at Clara, ang atmosfera ay tila isang nagbabadyang unos. Si Justine ay nakaupo sa gitna ng sala, napapalibutan ng mga sulat mula sa bangko at mga abiso ng utang na hindi na niya kayang bayaran. Ang bawat papel ay tila isang latigo na humahampas sa kanyang balat. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mga mata ay lubog, at may bakas ng matinding puyat at kaba. Sa loob ng kanilang kwarto, si Clara ay dahan-dahang gumagalaw sa ilalim ng mga kumot. Ang kanyang mukha ay may bakas ng matinding pagod at ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tagiliran. Sa ilalim ng kanyang unan, maingat niyang itinago ang ilang vial ng mga gamot na may matatapang na sangkap, mga painkiller na tanging mga taong may malubhang karamdaman lamang ang gumagamit. Ang kanyang katawan ay dahan-dahan nang nagpapakita ng mga senyales na hindi na nito kayang tanggapin ang banyaga sa loob nito. Ngunit pilit niya itong itinatago kay Justine. Dahil sa matinding desperasyon sa pera, pumasok si Justine sa silid habang nagpapanggap na natutulog si Clara. Maingat siyang lumapit sa vanity table nito at dahan-dahang binuksan ang lalagyan ng mga alahas. Isa-isa niyang kinuha ang mga gintong kwintas at bracelet na ibinigay niya rito noong mayaman pa siya. Mga alahas na ang ilan ay ninakaw pa niya mula kay Mila. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Habang isinisilid ang mga ito sa kanyang bulsa, ang kanyang intensyon ay dalhin ang mga ito sa sanglaan upang magkaroon ng panandaliang puhunan. Nang dahan-dahan na siyang paalis ng kwarto, ang katahimikan ay binalot ng isang mahina ngunit matalim na tinig mula sa kama. "Ano ang ginagawa mo sa mga gamit ko, Justine?" Ang tanong ni Clara. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng matalim sa kanyang asawa, habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang dumudukot
sa ilalim ng unan kung saan nakatago ang kanyang mga sikretong gamot. Ang hininga ni Justine ay tila tumigil. Ang pagtataksil sa pag-ibig ay muling nag-uumpisa, ngunit sa pagkakataong ito ay nagaganap sa pagitan ng 2 taong sumumpa ng katapatan sa ilalim ng kasalanan. Ano ang kayang gawin ng isang desperadong lalaki kapag ang babaeng kanyang piniling mahalin ay naging balakid na rin sa kanyang kaligtasan? Ang hangin sa loob ng marangyang silid na yon ay naging kasing lagkit ng lason, anupat bawat hininga ay tila may kasamang pait ng pagkabulok. Nakatayo si Justine sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa bulsa ng kanyang pantalon kung saan nakatago ang mga alahas na pilit niyang ninanakaw mula sa sarili niyang kinalolokohan. Ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso kay Clara, na ngayon ay dahan-dahang bumabangon mula sa kama. Ang mukha ay tila isang bangkay na muling nabuhay dahil sa tindi ng galit. Magnanakaw ka na rin ba ngayon, Justine? Akala ko ba ay ikaw ang makapangyarihang tagapagmana? Akala ko ba ay kaya mo akong buhayin sa karangyaan? Ang mapait na tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa natitirang dignidad ng lalaki. If you don't have money, then you're nothing to me. Isang malaking pagkakamali na pinili kita sa halip na humanap ng mas mayaman. Bago pa man makasagot si Justine, ang pinto ng silid ay marahas na bumukas na naglikha ng isang malakas na pagtama sa dingding na yumanig sa buong paligid. Pumasok si Doña Carmen. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy habang tinitingnan ang babaeng nakahiga. Hindi na niya kayang manahimik habang nakikitang dinuduro ang kanyang anak sa loob ng sarili nitong pamamahay. Aba! At may gana ka pang magreklamo. Ikaw na babaeng linta. Ang bulyaw ni Doña Carmen habang mabilis na lumapit sa kama at marahas na hinila ang kumot ni Clara. Kung hindi dahil sa anak ko, mamatay ka na sana sa sakit mo. Ninakaw mo na ang lahat sa pamilyang ito, pati ang bato ng asawa niya. At ngayon ay sisigawan mo siya dahil lang sa pera? You're just a gold digger who smells like a hospital. Ang sagutan ng 2 babae ay naging isang malakas na ingay na tila ba bawat salita ay isang saksak sa hangin. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-aaway, ang mukha ni Clara ay biglang namutla ng higit pa sa normal. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na sumunggab sa kanyang tagiliran, sa mismong bahagi kung saan nakatago ang bahagi ng katawan ni Mila. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig at ang isang mahaba at paos na daing ng sakit ay lumabas sa kanyang lalamunan. Isang tunog na tila ba ang kanyang sariling laman ay nagre-rebelde laban sa banyagang nasa loob nito. Justine! Ang sakit! Hindi ko na kaya! Ang huling nasabi ni Clara bago ito tuluyang bumagsak mula sa kama patungo sa sahig. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang namilipit. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang huling babala ng kalikasan. Ang katawan niya ay nagsisimula na ring iluwal, ang batong hindi naman sa kanya. Dinala ni Justine si Clara sa ospital sa gitna ng gabi. Ang kanyang muka ay puno ng pawis at kaba. Ngunit pagdating sa admission counter, ang malamig na katotohanan ang sumalubong sa kanya. Ang mga nurse at staff ay hindi siya pinayagang makapasok hanggat hindi siya nakakapagbayad ng paunang deposito. Ang kanyang mga credit card ay isa-isang tinanggihan ng makina na nagbibigay lamang ng isang tahimik na pulang ilaw bilang tanda ng kanyang pagkabagsak. Sa tindi ng desperasyon, kinuha ni Justine ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahanap ang numerong matagal na niyang hindi tinatawagan. Nang sumagot ang kabilang linya, ang kanyang boses ay naging kasing hina ng isang pulubi. Mila, nakikiusap ako. Si Clara, mamatay na siya. Kailangan ko ng pera para sa gamot niya. Ikaw na lang ang huling pag-asa namin. Kahit para na lang sa nakaraan natin. Ang nagmamakaawang pakiusap ni Justine, ang kanyang mga mata ay puno ng luhang dulot ng takot at hindi ng pagsisisi. Sa kabilang panig ng linya,
Sa loob ng isang tahimik at maayos na apartment, nakatayo si Mila sa tabi ng bintana. Ang liwanag ng buwan ay banayad na tumatama sa kanyang mukha na nagbibigay ng isang anyo na tila ba isang estatwa ng hustisya. Sa kanyang tabi ay si Leo na mahimbing na natutulog at may isang maliit na ngiti sa mga labi habang yakap ang kanyang paboritong laruan. Ipasa mo ang ganyan sa Diyos. Justine, wala na akong pakialam sa inyo. Ang mahinahong sagot ni Mila, ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin na walang anumang bahid ng galit o puot. Isang boses ng isang taong tuluyan ng nakalaya. Ang babaeng minsang naging asawa mo ay matagal nang namatay sa operating table na inihanda mo. Ang kausap mo ngayon ay ang multong ikaw mismo ang gumawa. Dahan-dahang pinindot ni Mila ang pulang button sa screen na nagtapos sa huling ugnayan niya sa kanyang madilim na nakaraan. Inilapag niya ang telepono sa lamesa at lumapit sa kanyang anak. Marahan niyang hinaplos ang ulo ni Leo. Ang bawat haplos ay puno ng isang uri ng pag-ibig na hinding-hindi mauunawaan ni Justine. Ang katahimikan ng gabi ay naging isang mainit na yakap para sa kanya. Isang tanda ng kapayapaang pinaghirapan niyang mabuo mula sa mga abo ng kanyang pagkawasak. Samantala, sa loob ng malamig na pasilyo ng ospital, nanatiling nakatayo si Justine habang ang telepono ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang kamay. Ang bawat ilaw sa kisame ay tila nagiging mas malabo at ang bawat hakbang ng mga tao sa paligid ay tila naging isang mabagal na martsa patungo sa kanyang sariling impyerno. Kung ang bawat kasalanan ay may kabayaran, hanggang kailan kaya niya kayang pasanin ang bigat ng isang buhay na itinayo sa ibabaw ng luha ng kanyang sariling pamilya? Ang samyo ng bagong lutong tinapay ay banayad na bumabalot sa maliit at malinis na espasyo ng bagong tayong panaderya ni Mila. Ang bawat piraso ng pandesal na nakahain sa mga tray ay tila mga simbolo ng kanyang muling pagsilang, mga pagkaing niluto ng may pag-asa at pagmamahal. Kasama niya si Leo na masayang nag-aayos ng mga paper bag sa gilid. Ang kanyang munting mukha ay maliwanag sa kabila ng bendang suot nito. Ang kapayapaan ay tila isang matamis na himig na nananahan sa kanilang paligid, ngunit ang himig na ito ay biglang naputol ng marahas na bumukas ang pinto ng tindahan. Pumasok si Clara. Ang kanyang anyo ay malayo sa babaeng laging maayos at elegante na nakita ni Mila noon. Ang kanyang balat ay may maputlang kulay na tila abo. Ang kanyang mga mata ay lubog at napalilibutan ng itim na anino ng matinding puyat at sakit. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang suot na mamahaling damit ay may mga mantsa ng pawis. Ang kanyang bawat hininga ay tila isang paghihirap. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tagiliran kung saan naroon ang tahi ng operasyon. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagkakagito. Ang paos at nanginginig na sigaw ni Clara. Ang kanyang tinig ay puno ng puot na tila lason na kumakalat sa silid. Isinumpa mo ang batong ito, di ba? Ginawa mo itong masama para mamatay ako. You want to take everything back from me. Nananatiling kalmado si Mila, bagamat naramdaman niya ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Tumayo siya sa harap ni Leo. Ang kanyang mga bisig ay tila isang matibay na pader na nagpoprotekta sa kanyang anak. Wala akong ginawa, Clara. Ang katawan mo ang tumatanggi sa isang bagay na hindi naman talaga sayo. Ang puot mo ang pumapatay sayo, hindi ang sumpa ko. Sa gitna ng kanyang pagkahibang, mabilis na dinukot ni Clara ang isang maliit na kutsilyo mula sa kanyang bag. Ang talim nito ay kuminang sa ilalim ng ilaw ng tindahan, isang malamig na kislap ng panganib. Sa isang iglap, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Mila. Ang takot na nararamdaman niya ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa batang nakatago sa kanyang likuran. Kung mamamatay ako, isasama kita. Hindi ka magiging masaya habang ako ay nagdurusa. Ang hiyaw ni Clara, habang mabilis na sumusugod pa sulong. Bago pa man makakilos si Mila,
Isang maliit na anyo ang biglang lumabas mula sa kanyang likuran. Si Leo, bitbit ang kanyang munting tapang, ay tumayo sa harap ng kanyang ina. Ang kanyang mga kamay ay nakabukas, na tila ba kaya niyang harangan ng anumang panganib. "Huwag mong saktan si Mama! Masama kang tao!" Ang sigaw ng bata. Ang pagkakita sa panganib na kinakaharap ng kanyang anak ay nagbukas ng isang uri ng lakas sa loob ni Mila na hindi niya akalaing taglay niya. Sa isang mabilis at kalkuladong kilos, sinunggab ni Mila ang pulso ni Clara bago pa man dumapo ang kutsilyo. Ang higpit ng kanyang pagkakahawak ay nagdulot ng pananakit sa buto ni Clara. Anupat ang talim ng kutsilyo ay dahan-dahang nalaglag at tumama sa sahig, na lumikha ng isang matunog na ingay na bumasag sa tensyon. Hindi pa doon natapos ang galit ni Mila. Sa isang mabilis na pag-ikot, ang kanyang palad ay lumipad sa hangin at tumama ng napakalakas sa pisngi ni Clara. Ang sampal na yon ay hindi lamang isang pisikal na pananakit. Iyon ang pagsabog ng lahat ng pait mula noong gabi ng Noche Buena, ang lahat ng luhang ibinuhos niya sa ospital at ang lahat ng hapdi ng kanyang sariling tahi na binaliwala ni na Justine at Clara. Ang mukha ni Clara ay pumaling sa tindi ng lakas. Ang kanyang katawan ay nawalan ng balanse at dahan-dahang bumagsak sa semento. Nakatayo si Mila sa ibabaw ni Clara. Ang kanyang hininga ay malalim at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang uri ng liwanag na tila ba isang huling paghuhukom. "Hindi na ako ang babaeng maaari mong saktan at tapakan, Clara. Ang bawat luhang kinuha mo sa akin, ibinalik ko na sa'yo sa isang sampal na yan. Ngayon, hayaan mong ang sarili mong katawan ang humusga sa lahat ng kasalanan mo." Ang katawan ni Clara ay nagsimulang mamilipit sa sahig. Isang matinding panginginig ang bumalot sa kanya at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tagiliran. Isang mahaba at puno ng pagdurusa na daingang lumabas sa kanyang lalamunan. Ang kanyang katawan ay opisyal na ngang iniluluwalang bato. Ang huling ugnayan nito sa buhay ay dahan-dahan nang napuputol. Sa gitna ng kaguluhan, ang pinto ng tindahan ay muling bumukas. Si Gabriel ay humahangos na pumasok. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pag-aalala. Agad niyang nilapitan sina Mila at Leo. Ang kanyang mga bisig ay mabilis na bumalot sa kanila, na nagbibigay ng isang init at seguridad na tila ba isang ligtas na kanlungan sa gitna ng unos. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Mila. Tinitiyak na walang anumang galos ang kanyang kliyente. Sa labas, ang tunog ng papalapit na ambulansya at ang asul at pulang ilaw ng sasakyan ng pulis ay nagsimulang magpakita sa kalsada. Habang dahan-dahang isinasakay si Clara sa stretcher, isang malalim na katahimikan ang muling bumalik sa panadriya. Niyakap ng mahigpit ni Mila si Leo habang ang kamay ni Gabriel ay nanatiling nakapatong sa kanyang balikat. Ang laban ay malapit nang matapos, ngunit habang pinagmamasdan ni Mila ang papalayong ambulansya, isang huling tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Ngayong ang hustisya ay dahan-dahan nang nakakamtan, handa na ba siyang harapin ang huling mukha ng kanyang nakaraan na kasalukuyang naghihintay sa loob ng malamig na rehas ng selda? Ang loob ng silid hukuman ay nababalot ng isang malamig at formal na atmosfera kung saan ang tanging maririnig ay ang mahinang paggalaw ng mga papel at ang mabagal na paghinga ng mga taong naghihintay ng katarungan. Ang amoy ng lumang kahoy at tinta ay tila nagpapatindi sa bigat ng bawat sandali. Nakaupo si Mila sa tabi ni Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay magkahawak sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang likod ay tuwid, na tila ba ang bawat pagsubok na kanyang dinaanan ay naging isang matibay na baluti na nagpoprotekta sa kanyang pagkatao. Sa kabilang bahagi, si Justine ay nakaupo ng nakayuko. Ang kanyang dating makintab na anyo ay napalitan ng isang anyong tila lantang gulay. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay lubog sa puyat at takot. Sa likuran niya, si Doña Carmen ay patuloy sa mahinang paghikbi. Ang kanyang mga mamahaling alahas
ay tila nawalan na ng kintab sa gitna ng kahihiyang kanilang kinakaharap. Ang bawat sulyap ng mga tao sa loob ng silid ay tila mga palasong tumatama sa kanilang balat. Tumayo si Gabriel ng may labis na katiyakan. Ang bawat dokumentong kanyang inilalabas, mga medical record na nagpapatunay sa illegal na pagkuha ng bato, mga bank statement na nagpapakita ng sistematikong pagnanakaw ni Justine sa pera ng pamilya, at ang mga testimonya ng mga saksi ay tila mga piraso ng isang puzzle na unti-unting nabubuo upang ipakita ang tunay na mukha ng kasamaan. Ang kanyang tinig ay malamig at diretso, walang puwang para sa anumang pag-aalinlangan. Ang nasasakdal ay hindi lamang nagnakaw ng material na ari-arian. Ninakaw niya ang kinabukasan ng sarili niyang anak at ang pisikal na integridad ng kanyang asawa sa pamamagitan ng panlilinlang. Ang dila ni Gabriel ay tila isang matalim na espada na humihiwa sa bawat depensa ni Justine. Hindi na nakapagpigil si Doña Carmen. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit habang dinuduro ang kanyang dating manugang. Walang hiya, Camila. Ikaw ang sumira sa pamilyang ito. Binuhay ka namin, pinakain, at ito ang igaganti mo? Inggit na inggit ka lang dahil hindi ka na mahal ng anak ko. Ang kanyang bulyaw na tila isang hiyaw ng isang sugatang hayop bago siya mabilis na pinaupo at pinagsabihan ng mga security officer. Matapos ang mahabang oras ng paglilitis, ang malakas na paghampas ng kahoy na martilyo ng hukom sa lamesa ay nagpatigil sa bawat bulungan. Ang bawat isa ay tila tumigil sa paghinga habang binabasa ang hatol. Guilty. Ang salitang yon ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Justine. Siya ay hinatulan ng mahabang taon sa kulungan para sa kasong qualified theft, estafa, at economic abuse. Kasabay nito, ang korte ay naglabas ng utos na ibalik ang lahat ng pagmamay-ari ng kusina ni Justine sa pangalan ni Mila bilang kabayaran sa lahat ng kanyang nawala. Nang matapos ang sesyon, habang nilalagyan ng posa si Justine ng mga pulis, bigla itong nagpumiglas at lumapit kay Mila. Lumuhod siya sa semento. Ang kanyang mga kamay na nakakadena ay pilit na inaabot ang laylayan ng damit ng kanyang asawa. Ang kanyang muka ay basang-basa ng luha. Ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Mila, patawarin mo ako. Nakikiusap ako. Bawiin mo ang kaso. Gawin mo ito para sa anak natin, para kay Leo. Hindi ko kayang mabulok sa kulungan. Mahal pa rin kita, Mila. Nagkamali lang ako. Ang nagmamakaawang pakiusap ni Justine, ang kanyang tinig ay tila isang gasgas na plakang pilit na kumukuha ng simpatya. Dahan-dahang yumuko si Mila. Anupat ang kanyang muka ay ilang pulgada na lamang ang layo sa mukha ng lalaking sumira sa kanyang buhay. Walang bakas ng galit sa kanyang mga mata, tanging isang malalim at malamig na kawalan. Ang asawa mo, Justine, ay matagal nang namatay sa operating table na inihanda mo para sa kabit mo. Ang taong nasa harap mo ngayon ay ang multong ikaw mismo ang lumikha upang maningil sa bawat patak ng dugo at luhang ninakaw mo. Ang mahinahong sagot ni Mila. Ang bawat salita niya ay tila isang pinal na hatol na mas masakit pa sa anumang rehas. Ginalaw ni Mila ang kanyang katawan at dahan-dahang ginalaw ang kanyang binti upang matanggal ang pagkakahawak ni Justine. Tumalikod siya at naglakad palabas ng silid hukuman nang hindi na muling lumingon. Sa likuran niya, ang tunog ng pagkaladkad ng mga kadena ni Justine at ang malakas na paghikbi ni Doña Carmen ay dahan-dahang naglaho habang papalayo siya sa kanyang madilim na kahapon. Paglabas niya sa gusali, ang sikat ng araw ay banayad na tumama sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang isang kamay na pumatong sa kanyang balikat, si Gabriel. Ang hawak nito ay hindi mahigpit, ngunit sapat upang iparamdam sa kanya na ang mahabang gabi ay natapos na. Sa di kalayuan, nakita niya si Leo na tumatakbo patungo sa kanya. Ang kanyang ngiti ay tila isang bituin na nahanap ang kanyang liwanag
sa gitna ng dilim. Ngunit habang pinagmamasdan ni Mila ang kanyang anak, isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isipan, ang imahe ni Justine na nakatingin sa kanya mula sa likod ng makakapal na rehas. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng puot na tila ba ang paniningil ay hindi pa ganap na natatapos. Gaano nga ba kalalim ang sugat na iniwan ng pagtataksil? At mayroon nga bang tunay na kapayapaan sa dulo ng katarungan? Ang mga rehas na bakal ay tila naging mga malamig na daliri ng katarungan na dahan-dahang sumasakal sa bawat pangarap ni Justine. Sa loob ng makipot at madilim na selda, ang tanging maririnig ay ang mabagal na pagpatak ng tubig mula sa isang tumutulong gripo sa dulo ng pasilyo, na ang bawat tunog ay tila isang paalala ng bawat segundong nawawala sa kanyang buhay. Ang amoy ng pawis, semento at kawalan ng pag-asa ay tila naging permanenteng pabango sa kanyang paligid. Nakatitig si Justine sa kanyang mga kamay na ngayon ay magaspang na at may mga bakas ng sugat mula sa pakikipag-agawa ng pagkain sa loob. Wala na ang kanyang mga mamahaling relos, wala na ang kintab ng kanyang mga kuko. Ang suot niyang kulay dalandan na uniforme ay tila isang selyo ng kanyang kahihiyan. Sa loob ng kulungan, ang kanyang dating estado ay walang halaga. Sa katunayan, ang kanyang kwento, ang kwento ng isang amang pinabayaan ang sariling anak para sa isang kabit, ay naging mitya ng pagkasuklam ng mga kapwa niya preso. Ang bawat sulyap sa kanya ay puno ng panunuya, at ang bawat pagkakataon ay ginagamit ng iba upang iparamdam sa kanya na siya ang pinakamababang uri ng nilalang sa loob ng rehas. Sa labas ng mga pader na ito, ang tadhana ay hindi rin naging mabuti kay Doña Carmen, ang reyna na dating naglalakad sa mga pasilyo ng malalaking mall nang may labis na pagmamalaki, ay makikita na ngayon sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Hawak ang isang lumang walis at isang timba ng maruming tubig. Ang kanyang mga kamay na dati ay pinalalamutian ng mga diamante ay naging kalyado na at nangingitim sa dumi. Siya ngayon ay nagtatrabaho bilang isang tagalinis sa mismong gusali, kung saan siya minsang pinahiya dahil sa kanyang tumalbog na credit card. Ang bawat paghagod ng kanyang basahan sa sahig ay tila isang mabagal na paghuhugas sa kanyang sariling kasalanan, habang ang mga taong dati niyang kinukutya ay dumadaan sa kanyang harapan nang hindi man lang siya sinusulyapan. Ngunit ang pinakamatinding hagupit ng karma ay naramdaman ni Clara sa loob ng isang charity ward sa pampublikong ospital, kung saan ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga makinang sumusubaybay sa tibok ng puso ng mga may sakit. Nakahiga siya ng nag-iisa. Ang kanyang katawan ay naging kasing nipis ng papel, at ang kanyang balat ay may maputlang kulay na tila ba ang buhay ay dahan-dahan nang kumakawala sa kanya. Wala si Justine sa kanyang tabi. Wala ang karangyaang kanyang ninakaw. Ang pinakamasakit na katotohanang natuklasan ni Clara bago siya tuluyang manghina ay ang huling pagtataksil ni Justine. Nalaman niyang ang huling natitirang pera sa kanyang itinatagong account, ang perang dapat sana ay pambili ng kanyang mga gamot para sa rejection ng bato, ay kinuha ni Justine sa pamamagitan ng pagpeke ng kanyang pirma upang ibayad sa sarili nitong abogado. Ang lalaking kanyang pinag-alayan ng lahat, ang lalaking naging dahilan ng kanyang pagiging magnanakaw, ay siya ring kumuha ng kanyang huling pag-asa sa buhay. Sa gitna ng kanyang paghihingalo, ang tanging imaheng nakikita ni Clara sa kanyang isipan ay ang mukha ni Mila, ang mukha ng babaeng kanyang pinagkaitan ng liwanag. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang paniningil ng batong hindi naman sa kanya. Ang katahimikan ng ward ay tila naging isang mabigat na parusa, isang tanda na siya ay mamamatay sa paraang kinatakutan niya noon pa man. Ang mamatay nang walang kahit isang taong nagmamalasakit. Habang ang gabi ay dahan-dahang lumalalim, ang bawat isa sa kanila ay naiwang nakakulong sa kani-kanilang impyerno.
Si Justine sa loob ng rehas, si Doña Carmen sa gitna ng hirap, at si Clara sa dulo ng kanyang hininga. Ang laso na kanilang itinanim ay sila rin ang dahan-dahang pumapatay sa kanila. Samantala, sa isang malayong dako, isang bagong pahina ng buhay ang sinisimulan ng isulat sa ilalim ng liwanag ng mga bituin. Isang pahina na wala ng bakas ng puot, kundi puno ng pangako ng isang bukas na malaya na sa mga anino ng nakaraan. Ngunit hanggang kailan mananatiling nakasara ang pinto ng kahapon at sapat na ba ang katarungan upang tuluyang maghilom ang sugat ng isang pusong sadyang sinaktan? Ang samyo ng bagong hurnong tinapay ay tila isang mainit na yakap na sumasalubong sa bawat papasok sa maliit, ngunit maliwanag na tindahan. Ang bawat piraso ng tinapay na may ginintuang kulay ay nakahain ng maayos sa mga tray, naglalabas ng usok na amoy haraya at bagong simula. Nakatayo si Mila sa likod ng counter. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig sa takot, ay ngayon ay puno ng katiyakan at direksyon. Suot ang isang malinis na puting apron, ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng pait, kundi isang uri ng kapayapaan na tanging ang mga taong nakalampas sa matinding unos ang makakakamit. Sa isang sulok, makikita si Leo na abala sa paglalagay ng mga makukulay na sticker sa mga paper bag. Ang kanyang mga mata, bagamat ang isa ay may malaking lamat sa paningin, ay nagliliwanag sa tuwa. Ang bawat galaw ng bata ay puno ng buhay. Ang kanyang mga tawa ay tila mga hiyas na nagpapakulay sa buong paligid. Ang kadilimang minsang bumalot sa kanya ay tila napalitan na ng isang maliwanag na bukas. Dahan-dahang lumabas si Mila sa harap ng tindahan. Hawak niya ang isang mahabang lubid na nakatali sa isang malaking karatula na natatakpan ng puting tela. Sa isang huling sulyap sa lumang signboard na may pangalan ni Justine na ngayon ay nakahandusay na sa semento, naramdaman ni Mila ang huling bahagi ng kanyang nakaraan na dahan-dahang naglalaho. Sa isang banayad na hila, ang puting tela ay nalaglag at nagsilbing tabing para sa bagong pangalan ng kanilang buhay. Kusina ni Mila at Leo. Ang mga letra ay may kulay na ginto, nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw, na tila isang deklarasyon ng kanyang muling pagsilang. Habang naghahanda sila para sa pagdating ng mga unang panauhin, ang pinto ng tindahan ay dahan-dahang bumukas. Ang liwanag mula sa labas ay pansamantalang humarang sa paningin ni Mila hanggang sa maaninag niya ang isang matangkad at pamilyar na anyo. Si Gabriel, ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang bitbit na mga legal na folder o formal na briefcase. Sa halip, hawak niya ang isang bungkos ng mga ligaw na daisy, ang mga bulaklak na simple, matatag, at kayang sumibol kahit sa gitna ng tigang na lupa. Para sa pinakamatapang na babaeng nakilala ko, ang mahinahong sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay may dalang init na tila ba isang haplos sa puso ni Mila. Ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang uri ng paghanga na hindi kayang bayaran ng anumang salapi. Lumapit si Mila at kinuha ang mga bulaklak. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumaplis sa mainit na palad ni Gabriel. Isang kuryente ng kaba at ligaya ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Isang kilig na akala niya ay hinding-hindi na niya muling mararamdaman. Dinala niya ang mga bulaklak sa kanyang ilong at nilanghap ang natural na samyo nito, habang ang isang matamis na ngiti ay gumuhit sa kanyang mga labi. Dinala ni Mila si Gabriel sa loob ng kusina, ang lugar kung saan binuo niya ang kanyang mga pangarap. Doon, sa gitna ng katahimikan at ng init ng oven, tumigil sila. Dahan-dahang ibinaba ni Gabriel ang mga bulaklak sa lamesa at humarap kay Mila. Ang distansya sa pagitan nila ay dahan-dahang naglaho. Anupat ang bawat hininga nila ay tila nagtatagpo sa hangin. Walang salita. Tanging ang malalim na pagtitigan na puno ng mga pangakong hindi pa nabibitawan. Inabot ni Gabriel ang mga kamay ni Mila. Ang kanyang mga daliri ay maingat na humawak sa mga palad ni Mila
na may mga bakas ng pagtatrabaho. Sa isang sandali ng labis na pag-iingat, itinaas ni Gabriel ang likod ng kamay ni Mila at dahan-dahang idiniin ang kanyang mga labi doon. Ang halik na yon ay hindi lamang simbolo ng paghanga, kundi isang pangako ng proteksyon at katapatan. Hayaan mong ako naman ang mag-alaga sa iyo, Mila. Mula ngayon, hindi ka na mag-iisa sa paggawa ng tinapay o sa pagharap sa bukas. Ang mahinang bulong ni Gabriel, ang kanyang tinig ay puno ng katapatan na tila ba isang panalangin. Naramdaman ni Mila ang isang matinding bugso ng saya. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng mga sugat, ay tila dahan-dahan ng naghihilom sa bawat salitang binibitawan ni Gabriel. Isinandal niya ang kanyang noo sa balikat ni Gabriel, ninanamnam ang amoy ng malinis na pabango nito at ang katatagan ng kanyang presensya. Sa labas, ang sikat ng araw ay nagsimulang tumaas na nagbibigay ng isang ginintuang liwanag sa buong syudad. Ang kusina ni Mila at Leo ay hindi lamang isang tindahan. Ito ay isang monumento ng tagumpay laban sa kasamaan. Habang pinagmamasdan nila si Leo na tumatawa sa kabilang silid, naramdaman ni Mila na sa wakas, ang kanyang paningin ay kasing linaw na ng umaga. Ngunit habang ang kapayapaan ay tila nananaig na, isang huling tanong ang nananatili sa bawat pintig ng kanyang puso. Sa bawat bagong simula, sapat na ba ang paglimot upang tuluyang mabura ang anino ng isang taong naging bahagi ng iyong dugo at laman? O ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan lamang kapag natutunan mo ng yakapin ang bawat sugat bilang bahagi ng iyong sariling liwanag? Lumipas ang isang taon na tila isang mabagal ngunit masining na pagpipinta ng tadhana. Ang bawat araw ay naging isang hakbang patungo sa ganap na paghilom ng mga sugat na minsan ay inakalang hinding-hindi na magsasara. Sa balkonahe ng kanilang bagong tahanan, nakatayo si Mila habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay rosas at lila sa abot tanaw. Ang hangin ay amoy sariwang damo at may dalang lamig na hindi na nagdudulot ng panginginig kundi ng kaginhawaan. Sa loob ng bahay, maririnig ang mahinang tunog ng mga kubyertos na dahan-dahang itinitimpla sa mga plato, isang paghahanda para sa hapunan na puno ng katahimikan at pagkakaisa. Makikita si Gabriel na nakaupo sa sahig kasama si Leo, matiyagang tinutulungan ng bata sa pagbabasa ng isang libro. Ang bawat salitang binibitawan ni Gabriel ay may kasamang paggabay, at ang bawat tawa ni Leo ay tila isang musika na nagpapalimot sa bawat pait ng nakaraan. Ang bond na nabuo sa pagitan nila ay hindi batay sa dugo, kundi sa isang uri ng katapatan na mas matibay pa sa anumang pinagmulan. Dahan-dahang hinawakan ni Mila ang kanyang tagiliran. Ang tahi ay naroon pa rin, isang maputlang guhit sa kanyang balat, ngunit hindi na ito kumikirot. Sa halip na simbolo ng katangahan, ito na ngayon ay nagsisilbing medalya ng kanyang katapangan, isang paalala na ibinigay niya ang lahat at nagawa niyang mabuhay sa kabila ng lahat. Sa loob ng isang taon, maraming balita ang nakarating sa kanya. Si Justine ay nananatili sa loob ng malamig na rehas, unti-unting nilalamon ng pagsisisi at ng galit ng mga taong kanyang tinalikuran. Si Doña Carmen ay patuloy na nagtatrabaho sa mga kalsada, ang kanyang mga kamay ay naging saksi sa bawat dumi na dati ay kanyang kinadidirihan. At si Clara, sa huli ay pumanaw ng nag-iisa, dala ang batong naging mitya ng kanyang sariling pagkawasak. Ang mga aninong ito ay hindi na bahagi ng buhay ni Mila. Sila ay mga pahina na ng isang aklat na matagal na niyang isinara at itinabi sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang alaala. Napansin ni Mila ang paglapit ni Gabriel sa kanyang likuran. Hindi ito nagsalita. Dahan-dahan lamang nitong ipinatong ang kanyang mga kamay sa balikat ni Mila at banayad na hinila ito patungo sa kanyang dibdib. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Mila ang init at ang tibok ng puso ni Gabriel. Isang matatag na ritmo na nagbibigay sa kanya ng katiyakang
hindi na siya muling lalakad ng mag-isa sa ilalim ng ulan. Handa na ang hapunan, Mila. Ang mahinahong bulong ni Gabriel. Iniharap niya si Mila sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang liwanag na mas maliwanag pa sa anumang bituin. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Mila. Bago ito nag-iwan ng isang mabilis, ngunit punong-puno ng damdamin na halik sa kanyang noo. Naramdaman ni Mila ang isang uri ng kapayapaan na kailanman ay hindi niya naranasan nung kasama pa niya si Justine. Ito ang kapayapaang hindi nagmumula sa kawalan ng problema, kundi sa pagkakaroon ng taong handang sumama sa iyo sa bawat laban. Gabriel, salamat. Ang tanging nasabi ni Mila. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Wala kang dapat ipagpasalamat, Mila. Ikaw ang nagligtas sa sarili mo. Ako lang ang naging saksi sa iyong muling pagsilang. Ang sagot ni Gabriel. Habang naglalakad sila pabalik sa loob, tiningnan ni Mila ang kanyang anak na masayang kumakain. Sa sandaling iyon, nasagot ang lahat ng mga katanungan sa kanyang puso. Ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong sumira sa kanya. Hindi niya kailanman mapapatawad si Justine o si Clara sa pagnanakaw ng liwanag ni Leo. Ngunit pinatawad na niya ang kanyang sarili. Pinatawad na niya ang babaeng minsan ay naging marupok. At sa pagpapatawad na yon ay nahanap niya ang tunay na kapayapaan. Ang kanyang mundo ay hindi na muling mababalot ng dilim dahil natutunan na niyang ang tunay na liwanag ay hindi nanggagaling sa paningin, kundi sa tapang na magmahal muli, matapos ang isang masakit na pagkawasak. Ang kusina ni Mila at Leo ay patuloy na naging matagumpay, ngunit higit pa sa negosyo, ang kanilang buhay ay naging isang patunay na ang bawat sugat ay may kasamang paghilom at ang bawat katapusan ay simula lamang ng isang mas magandang kwento.